Alam niyo ba kung tama ang napili niyong wall material ay habang buhay kayong makakatipid sa kuryente? So tatlo sa pinakaimportanteng hinahanap ko sa isang wall material, nakita ko na. So una-una, dapat may thermal insulation para mas malamig ang inyong bahay. Pangalawa, dapat lightweight block para safe ang inyong bahay sa earthquake. Pangatlo, higit sa lahat, dapat may bakal. So ako nga pala si Aaron James Garcia at isa akong licensed civil engineer na nakabase dito sa Norte. So today, share ko sa inyo itong na-discover ko na isang klase ng masonry block. So ito yung tinatawag nating thermoblock. Ang isa sa magandang features ng thermoblocks ay ang thermal insulation properties nito. So ibig sabihin, hindi ito nag-absorb ng init. So bakit napaka-importante na may thermal insulation ang ating mga wall? So isipin mo yon, kapag hindi nag-absorb ng init ang isang pader, mapapanatili nito ang normal na temperatura sa loob ng isang bahay o ng isang gusali. Kaya magiging mas malamig ang bahay mo kung gagamit ka ng thermoblock compared to other masonry block. That equates to, syempre, una-una, comfort. Pangalawa, minimal use of aircon and electric fan. So pag mas mababa yung usage natin ng mga appliances, syempre, lower yung power consumption natin. So lower electric bill, and also, pag mas mababa ang electric bill natin, mas makakasave tayo. So lifetime savings. Pansin nyo yung pader na gawa sa hollow block, kahit gabi na, ramdam mo pa rin yung init at matagal bago humupa yung init sa loob nito. At matagal din bago mapalamig ng aircon. Kaya mahalaga na dapat may thermal insulation ang isang wall material. Dahil tulad dito sa atin, sa Pilipinas, sobrang init nung nagdaang summer. Lalong-lalo na dito sa amin sa Isabela. Kaya minabuti namin na magkabit ng thermoblock sa area na ito dahil dito nakatutok yung sikat ng araw. So pangalawa, dapat magaan. So bakit importante na magaan ang isang masonry block? So simple lang, para mabawasan ang kabuuang bigat ng isang gusali. Kapag mas magaan ang isang gusali, mas magaan din o mababa ang impact ng lindol dito. Ibig sabihin, mas safe at hindi magiging persado yung mga structural element natin tulad ng beam, column, and footing during earthquake. Okay, so check natin kung gaano kabigat itong thermoblock kumpara sa hollow block. So ito yung tinatawag nating thermoblocks. May taas itong 25 cm at habang 60 cm. At tulad ng hollow blocks, may iba't ibang klase din ng thickness na pwedeng pagpilian. May 4 inches, 5 inches at 6 inches. At itong ikinakabit namin ngayon ay 5 inches. At ito ay tumitimbang lamang ng 9 kg per piece. Ang CHB naman ay 11 kg per piece. Kung kasama mortar, 14.7 kg para sa thermoblock at 16.3 kg naman para sa hollow blocks. Ang 1 square meter ng hollow blocks kasama plastering ay 312 kg. Okay, so gawa tayo ng sample ng isang pader. So siguro sample na lang tayo ng 3 meters by 10 meters na isang pader. So 3 meters yung height at 10 meters yung haba nito para mabilis lang natin bilangin. Base po sa ating computation, ang weight po ng isang 3 meters by 10 meters na hollow blocks ay 9,360 kg o katumbas ng 4 na SUV. So sa isang side pa lang yan ng outer wall. So sa 4 na side, 16 SUV na. So imagine 16 SUV, ganun kabigat ang hollow blocks. Samantala ang thermoblock wala pa sa kalahati ng timbang ng hollow blocks.
Kaya bilang isang engineer at advice na gumamit ng mas magaan na wall material sa mga area na earthquake prone o yung mga malalapit sa fault line. So kung gusto niyong malaman kung nasaan yung mga fault line dito sa Pilipinas, you can check sa Fault Finder app. So check nyo kasi baka yung kinatatayuan mismo ng bahay nyo ay nasa fault line mismo. So pangatlo, dapat may bakal. Ang pag-install ng thermoblock ay parehas lang sa hollow block. So running band din. Para masiguro na matibay ang isang pader, ginagamitan ito ng 10mm na bakal every 3 layer para sa horizontal at every 0.6 naman para sa vertical dowel. Kumpara sa hollow blocks, mas mabilis itong i-install dahil ito ay magaan at meron itong interlocking groove na nagsisilbing self-aligning element ng thermoblock na para ka lang nagbubuo ng Lego blocks. So ang tanong, magkano? Kung ang hanap mo ay murang masonry block, so ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, hindi ito para sa'yo. Pero kung ang hanap mo ay comfort, lifetime savings, safety at lower construction costs when it comes to structural, ito na yung para sa'yo. So ang thermoblock ay nagkakahalaga ng 1,400 to 1,700 per square meter. Depende sa kapal ng isang thermoblock. Base dito sa ating computation, for every 100 square meter na wall, magkakaroon tayo ng around 25,000 to 30,000 na additional cost. Pero kung ako ang tatanungin, sulit na rin ito. Kasi unang-una, gaya nga ng sabi ko, magkakaroon tayo ng lifetime savings pagdating sa konsumo ng kuryente, na up to 40% ang matitipid natin. So kung nagkukonsumo ka dati ng 10,000 para sa 3 aircon in a month, so 40% doon is 4,000. So sa isang taon, so 10 months, 40,000 plus 4,000, 4,000. So sa isang taon pala, kung ang bill mo ng kuryente dati ay umaabot ng 10,000, so pwede kang makatipid up to 48,000 in a year. So malaking bagay yon. Ang laking bagay ng 40% ang maaari mong masave. Mapapababa rin natin yung construction costs when it comes to structural. At higit sa lahat, lifetime comfort. Dahil mas magiging malamig ang bahay mo. Sa mga nagtatanong kung matibay ba ito, so para masagot yan, mas maganda siguro kung mag-drop test tayo. So andito tayo ngayon sa roof deck para magsagawa ng drop test. So meron tayo ditong D5 na thermoblock at ordinary hollow blocks. Yeah, sakya. Yeah. Durog ah. Tibay din talagang thermoblock ah. Hindi bumitak, no? So ito yung napansin namin habang ginagawa itong drop test. So makikita nyo, meron itong fiber strands. So ito yung isa sa nagpapatibay sa thermoblock. Kaya very advanced itong thermoblock. So bukod dyan, meron pa kaming ginawang test. So ito yung isa sa ginawa naming test. So grabe, mas matindi ito. Okay na yan. Hawakan mo. Hawakan mo. Hindi mainit. Hawakan mo. Oh. Hindi siya ganun kainit. Oh. Nag-apoy siya pero pag ano, wala na. Hindi na tutulong lang. Oh. Nagbabaga pero hindi siya ano. Oh. Wala na. Oh. Hindi naman siya.
So ito pa, bonus. Kapag bumili kayo ng Thermoblocks, meron na itong kasamang fiber mesh. So saan ba ginagamit itong fiber mesh at bakit meron ito? Kapag may fiber mesh, walang crack ang iyong wall. Dagdag tibay ito. So no crack, ibig sabihin no leak. Hindi ito yung waterproofing mga idol. Pero kapag walang crack ang isang wall, yung waterproofing nyo will stay longer. Okay, so hopefully na meron kayong natutunan sa video na ito at magagamit nyo yung wisdom o aral na ilang taong kong hinanap sa isang wall material. So for inquiries, pwede nyo i-check yung website nila na nakapost dito sa description dito sa baba or naka-flash dito sa ating screen. So salamat po at hanggang sa muli. Ako si Engineer Aaron James Garcia. Let my experience be your guide.